nangyayari sa'yo, Gabi? May sunog ba? Napasok ba tayo ng magnanakaw? Gulat na tanong ng kaibigan niyang si Colette. Mabilis na nilapitan ni Gabriel ang kaibigan at walang sabi-sabi itong niyakap. Natanggap na ako sa Kings Island Club. Natanggap na ako. Yes! Oh my God, talaga ba? Ganun lang kabilis? Tinanggap ka kagad kahit na wala kang experience sa pagiging room attendant? Hindi makapaniwalang sunod-sunod na tanong nito. Wala sa oras itong napalabas ng banyo nang marinig ang malakas na tili niya. Nakatapis lang ito ng tuwalya at may sabon pa nga sa katawan dahil kasalukuyan itong naliligo. Kumawala si Gabriel sa kaibigan. Yes, Colette. Nakakapagtaka nga eh. Pero ayoko na yung isipin. Ang mahalaga, makakaalis na ako ng Manila sa lalong madaling panahon. Kapag nasa isla na ako, hindi na ako masusundan ni Daddy. Nakakainggit ka, friend. Imagine, makakapasok ka na sa leisure club na yon. Balita ko, sobrang ganda raw doon. Tapos, puro mayaman lang ang members. Kung sakali, pwede ka na rin makahanap ng mapapangasawa ron. Napaisip siya. Actually, curious din ako sa isla na yun eh. Mabuti na lang makakapasok ako ron nang hindi gumagastos ng 3M. Naka-freeze pa naman ang mga bank accounts ko. Oo nga, grabe din ang membership fee nila no? 3 million? Gosh, may bahay at lupa na ako nun at negosyo. Palatak pa ng kanyang kaibigan. Napanguso si Gabriel. Kung hindi lang talaga siya ginigipit ng kanyang mga magulang, baka nakaalis na siya ng bansa. Gusto kasi ng mga ito na ipakasal siya sa lalaking ni sa pangalan ay hindi man lang niya kilala. Hinayaan si Gabriel ng mga magulang niya na umalis ng bahay nila. Pero hindi naman hinayaan ng mga ito na magamit niya ang mga pera niya sa bangko. Mabuti na lang at inampon siya ni Colette pansamantala. Ngunit alam niya na hindi magtatagal, gagawa ng paraan ng parents niya para mapauwi siya. Sakto namang nakita niya ang ad sa isang sikat na online site na kasalukuyang naghahanap ng mga bagong empleyado ang Kings Island Club. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Agad siyang nagpasa ng resume at hindi nga niya akalain na tatanggapin siya. Ang mabuti pa mag-shopping tayo ng mga swimsuit na magagamit mo sa isla, Gabi. Suggestion ni Colette na itinaas baba pa ang mga kilay. Hey, magtatrabaho ako roon, hindi aaura, no? Empleyado ako, hindi bisita o member. Basta, dapat may baon kang pamalakasang swimsuit. Sandali, magbabanlaw lang ako. Magayos ka na, okay? Nagmamadaling bumalik sa banyo si Colette. Naiiling na lang siya sa kapilyahan ng kaibigan. Pagkatapos, muli siyang napatingin sa email na natanggap mula sa HR ng Kings Island Club. Sa wakas, makakatakas na ako kay na Mom at Dad. Siguro naman hindi nila ako masusundan doon. Lalo na ng sino mang Poncio Pilato na gusto nilang ipakasal sa akin. Napasimangot siya pero agad ding napangiti. Kings Island Club? Here I come. Excited na sigaw niya. Makalipas ang ilang araw matapos matanggap ni Gabriel ang email mula sa HR ng Kings Island Club, nagpunta siya sa opisina nito sa Manila. Nasa rooftop ng building na iyon ang helipad, kung saan naghihintay ang helicopter na magdadala sa kanila ng mga kasama niya sa isla. Bali 5 silang lahat na natanggap sa trabaho. Habang papalayo sila sa building, hindi niya mapigilan ng mapangiti. At last I'm free. Sigaw ni Gabriel sa isip. Confident ang dalaga na hindi maglulustay ng salapi ang mga magulang niya para lang habulin siya sa isla. Bumagsak kasi ang net worth ng daddy niya. Kaya naman ang isla ang naisip niyang applyan para na rin gawing taguan. Wow, it's a paradise! Namamanghang sambit niya nang makita ang kabuuan ng isla habang palapag ng helicopter sa landing pad. Pagbaba ng helicopter, i-welcome si Gabriel ng head ng HR department. Kailangan nilang isurrender ang mga gadgets nila para i-check ng IT specialist ng isla. Para na rin yun sa seguridad ng mga nakatira doon. Ganoon kahigpit ang lugar. May ibinigay din sa kanilang pamphlets na naglalaman ng rules and regulations ng Kings Island Club at ng pagiging empleyado nila. Although naka-indicate na rin naman ng mga yon sa pinirmahan nilang kontrata, batid niyang nagdodoble ingat lang talaga ang management. Hindi nga naman basta-bastang mga miyembro ang pinangangalagaan ng isla. Marami ay bilyonaryo at kilala sa lipunan. Make sure you read and understand everything that's written in your contract. Paalala pa sa kanila ng HR head. Yes, sir. Masiglang sagot ni Gabriel. The island ambience is giving her excitement. I like your attitude, Miss Montesilio. Keep it up.
Nakangiting puri sa kanya ng HR head. Gab or Gabi na lang po, sir. Okay, noted. Nginitian siya nito bago nagpatuloy. Mr. Gio Alcaraz and his wife are not on the island at the moment. Pero alam ko naman na kilala nyo na sila bilang sila ang may-ari ng lugar na to. Pero wag pa rin kayong mag-alala. Ipapakilala ko kayo sa kanila pagbalik nila. For now, my assistant will bring you to your headquarters para makapagpahinga muna kayo. Mamaya, mayroong magtutur sa inyo para maging pamilyar kayo sa buong isla. And to orient all of you. Okay po, sir. Thank you. Magkakasabay na sambit ng mga bagong empleyado, kabilang na si Gabriel. Inihatid sila sa magiging quarters nila. Isa itong compound malapit sa Maharlika Palace, kung saan nakatira ang may-ari ng Kings Island Club. Not bad. Malinis at maayos ang kwarto. Kompleto na rin ang toiletries sa banyo. Napapatangong sambit ni Gabi habang nililibot ang magiging kwarto niya. Nang maging pamilyar ang sarili, pabagsak siyang nahiga sa kama at saka ipinikit ang mga mata. This place is going to be my home from now on. Anya sa sarili. Hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nagising lang si Gabriel sa sunod-sunod na katok sa pintuan. Sino ba yan? Natutulog ang tao eh. Pupungas-pungas na reklamo niya. Nanlaki ang mga mata niya nang maalalang wala nga pala siya sa bahay nila. At sa lugar na yon ay wala siyang karapatang magreklamo dahil isa lang siyang empleyado. Dali-daling bumangon si Gabriel saka inayos ang sarili bago buksan ng pintuan. Bumungad sa kanya ang nakangiting babae na may katabaan. Hi, I'm Mau. Inilahad dito ang kamay sa kanya. Ako ang assign para mag-orient sa'yo. Hello there, Mau. You can call me Gabi. Nakangiting tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Pasensya ka na, napasarap ang tulog ko. Pwede bang mag-ayos lang ako sandali? Yeah, sure. Hihintayin na lang kita sa living room ng quarters. Thank you, Mau. Pagkaalis nito ay nagmamadali siyang kumilos. Pagkatapos ay pumunta na siya kung saan naghihintay si Mau. Inilibot siya nito sa mga facility ng Kings Island Club sakay ng electric resort car. Wow, ang ganda! Manghang bulalas niya. Pagkatapos ipakita sa kanya ni Mau ang Grecia at Pacific Coast Villas, naglakad naman sila para ipakita sa kanya ang Tropic Isle Villas. Grabe, ang gaganda na villas, pati ang mga amenities dito. Kaya sigurong daming mayayaman na nai-inlove sa lugar na to, no? Ang mga view breathtaking talaga. Komento niya habang lumalabas sila sa isang villa na ipinasilip sa kanya ni Mau. Oo, ang makapagtrabaho nga lang dito, sobrang dream come true na eh. Ano pa kaya yung feeling na maging member ng club, di ba? Kaya nga, parang ayoko na tuloy umalis dito. Well, as long as maayos kang magtrabaho at hindi ka lalabag sa rules, pwede kang magtagal dito, Gabi. Huwag ka mag-alala, pagbubutihan ko ang trabaho ko at tatandaan ko rin kung ano mga bawal dito para naman magtagal ako rito. Mabuti naman kung ganun, mukhang handa ka na. Pwede ka na siguro magsimula sa trabaho mo. Nakangiting sabi sa kanya ni Mau. Kunot ang noo na bumaling siya dito. Ha? Akala ko ba bukas pang simula ng trabaho? Nagtatakang tanong niya. Ano kasi, may bagong member na dumating. And based on your credentials, ikaw ang napiling magiging personal room attendant niya. Nakangiti pa ring tugon nito sa kanya. Lalong kumunot ang noo ni Gabriel sa narinig. Personal room attendant? May ganun pala rito? Ibig sabihin sa guest na yun lang ako magsisilbi? Yes, Gabi. At maswerte ka dahil ibig sabihin nun, hindi ka masyadong mapapagod o mahihirapan. Kasi iisang villa lang ang aasikasuhin mo. And take note, malaking magbigay ng tip ang mga member dito, lalo na kapag nakuha kang personal room attendant nila. Okay. Alanganing wika niya. Para kasing bigla siyang kinabahan at hindi niya alam kung bakit at para saan yun. Here's the keycard, Gabi. Ikaw lang at ang member ng naka-check-in sa Tropic Isle number 7 ang may access sa villa na yan. Kaya ingatan mong mabuti ang keycard na nasa iyo. Kung wala ka ng tanong about sa trabaho, pwede ka nang pumunta ron. Paalala ni Mau habang iniaabot yun sa kanya. Sige, salamat. Ang dami ko natutuhan sa'yo. Nginitian niya ito pabalik. Kahit naramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso sa hindi malamang dahilan. Good luck, Gabi. Cheerful na pahabol pa nito.
Nang maiwan siya ay naglakad siya papunta sa villa ng guest na inassign sa kanya. Unang araw ko pa lang dito sa Kings Island Club. Mukhang mapapasabak na kaagad ako Hindi man lang ako naka-experience na linisin ng iba't ibang villa dito sa isla. Makakapaglakwatsa at makakapaglibot sana ako. But I'm still lucky anyway. Sana lang hindi masungit ang pagsisilbihan ko. Anya sa sarili. Bago sila pumunta sa isla ay may training muna silang pinagdaanan sa isang resort sa Manila. Kaya wala siyang problema sa magiging trabaho niya. Kahit anak mayaman, lumaki siyang simple at sanay na pinagsisilbihan ng sarili. Ang pinoproblema niya lang ay ang mabilis na tibok ng puso na hindi niya maintindihan kung bakit nagkakaganoon. Nang naroon na siya sa sinabing room ni Mau, kinailangan muna niyang huminga ng malalim saka itinapat sa reader ang keycard na hawak. Bumukas yun. Tahimik ang loob ng villa, kaya wala siyang ideya kung nasaan ang guest o member na may-ari nun. Hello? Good afternoon, ma'am, sir. Hindi kasi siya sigurado kung babae ba o lalaki ang guest. Nakalimutan naman niyang itanong kay Mau kanina. Paano ako magpapakilala sa magiging boss ko? Ayos lang naman siguro na pumasok na ako, no? Tanong niya sa sarili. Hello? I'm Gabby, your personal room attendant. Mag-uumpisa na po akong linisin ng villa niyo. Hindi kalakas ang paalam niya, pero wala pa rin siyang sagot na nakuha. Kaya naman dumiretso na siya nang pasok sa loob. May nakahanda ng mga cleaning material sa bawat villa, kaya kinuha na yun ni Gabriel sa taguan ng mga ito. Baka nasa labas ang may-ari nitong villa. Mabuti pa ang kwarto munang unahin kong linisin. Umakyat siya sa ikalawang palapag ng villa kung saan naroon ang mga kwarto. Gabriel is humming the song Pantropico by the girl group Beanie nang pumasok siya sa isa sa mga kwarto. Iniisip niya na wala talaga roon ang may-ari ng villa kaya umindak-indak pa siya. Ay, unahin ko muna pala ang bath. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil pagbaling niya ay nabunggo siya sa isang matigas na bagay. Napasinghap at nanlaki ang mga mata ni Gabriel nang makita niya na may lalaking nakatayo sa likuran niya. At dahil nabunggo siya rito, na out of balance siya. Pero bago siya matumba ay nahagip ng kamay niya ang nakatapis na tuwalya sa bewang ng lalaki. Naistatwa siya habang nakasalampak sa sahig at nakatingin sa ibabang bahagi ng katawan nito. Do you like what you're seeing, miss? Tanong ng lalaki sa baritonong boses. Agad niyang naiangat ang tingin sa mukha nito, para lang matulala ulit. Hala, totoo ba tong nakikita ko? Ang gwapo. Tili niya sa isipan sabay talikod. May gulay, may virgin eyes. Bakit naman po kasi kayo nakahubo, sir? I want you to know na hinila mo ang tuwalya ko, miss. Sa gilid ng mga mata ni Gabriel ay nakita niyang dinampot nito ang tuwalya sa sahig, saka ibinalik sa pagkakatapi sa bewang. At sino bang nabigay sa'yo ng permiso na pumasok sa villa ko? Iritableng tanong nito. Bago ko po sagutin ang tanong mo, pwede na ba akong humarap? Nakadamit ka na ba, sir? Pwede ka nang humarap, sagot nito. Humarap naman siya sa lalaki, bago lang muling mag-iwas ng tingin. Oh, may pandesal, butter na lang ang kulang. Bulong niya. May sinasabi ka, miss. Baka pwede mo nang sagutin ang tanong ko. Nakahalokip-kip ito kaya naman kitang-kita ni Gabriel ang mga namumutok na ugat sa mamasal nitong mga braso. Napalunok pa siya nang mapatingin sa biceps ng lalaki. Miss, pukaw nito sa kanya. Mabilis na ipinilig ni Gabriel ang ulo. Focus, Gabby, focus. Paalala niya sa sarili. I'm your personal room attendant, sir. I'm Gabby. Nakangiting pakilala niya sa sarili. At nandito po ako para linisin ang villa niyo, although mukha naman siyang malinis. Nakita niya ang paggising ng lalaki. Okay, unahin mo nang linisin ang bathroom. Pagkasabi noon ay tinalikuran na siya nito. Pumasok ito sa walk-in closet para magbihis. Okay, sir. Pahabol na sagot niya bago tinungo ang banyo. What the? Kamuntik siyang mapamura nang tumambad sa kanyang itsura ng banyo. Naligo ba siya rito o nagwala? Nagkalat ang mga gamit sa loob. Ang mga tissue, pati na ang mga towels ay nakakalat din. Putik-putik ang sahig ng shower area at halos mapanganga siya nang makitang maputik rin ang bathtub.
Tao bang naligo rito o baboy ramo? Hindi niya napigilang bulalas. Are you saying something? Tanong ng lalaki mula sa labas. Wala po, sir. Pasigaw na sagot niya para marinig siya nito. Naiiling habang nakapamewang na tinitigan niya ang kailangang linisin. Kaya mo to, Gabriel. Cheer niya sa sarili bago inumpisahang maglinis. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nagawa ng tapusin ni Gabriel ang paglilinis sa kanina'y napakaruming banyo. Pinagpawisan ako rin ah. Iisipin ko na lang na warm-up o initiation lang to. At saka mukhang malinis naman ang ibang parte ng villa niya eh. Pangungonsolan niya sa sarili. Pero halos malaglag ang panga niya paglabas niya ng banyo. Nagkalat kasi ang mga damit sa kama at sahig ng kwarto. Sa mesa ay may pagkain at mga pinagkainang nakakalat din. Si The Flash ba siya? Bakit ganun siya kabilis magkalat? Sa walk-in closet naman siya nagbihis kanina ah. Hindi makapaniwalang marahas siyang napabuga ng hangin. May problema ba, miss? Napapitlag siya nang marinig ang boses nito. Nang lumingon siya, nakita niya ang lalaki na prenteng nakasandal sa may pintuan ng kwarto. Wala naman po, sir. Sabi ko nga po, sobrang linis ng kwarto niyo eh. Binigyan niya ito ng plastik ng ngiti. Are you being sarcastic? Salubong ang kilay na tanong nito. Nako, hindi po, sir. Sige po, sandali lang po ha. Lilinisin ko lang po ang kwarto niyo. Tinalikuran niya ito saka siya sumimangot. Habang naglilinis ay narinig niya ang papalayong yabag ng paa nito. Patience, Gabi. Kailangan mo magtimpi kung ayaw mong mabulilasa ang pagtatago mo. Kumbinsin na lang niya sa sarili. Halos papadilim na nang matapos siyang maglinis sa buong villa. Akala ni Gabriel ay makakapagpahinga na siya. Pero nagkamali siya. Where are you going? Ay, hudas na may abs. Naisigaw niya sa gulat. What? Lalong lumalim ang gatla sa noon na tanong ng lalaki. Kinagat ni Gabi ang dila bago sumagot. Hindi ka ang tinutukoy ko, sir. May iniisip lang po kasi akong ibang tao. Really, ha? By the way, bago ka umalis, pwede bang ipagluto mo muna ako ng dinner? Napakunot ang noon ni Gabriel. Ipagluto ka ng dinner, sir? Yes. Bingi ka ba? Hindi po, sir. Kaya lang, hindi naman po siguro parte ng pagiging room attendant ko na ipagluto kayo, hindi ba? Yes, but I'm requesting na ipagluto mo ako. As may personal room attendant, pwede naman siguro ako mag-request, hindi ba? Huminga muna siya ng malalim at pinigilan ang sarili na tarayan ng kaharap. Fine. Pero sir, napatigil siya nang maalala na hindi pa nga pala niya alam ang pangalan ng lalaki. Ano nga po pala ang pangalan niyo, sir? Tanong niya rito. I'm Parker Robles. You can call me sir or Mr. Robles. Now, pwede mo na ba akong ipagluto? Tumango si Gabriel. Yes, Mr. Robles. Kaya lang hindi ako magaling magluto. Kaya inuunahan na kita. Huwag kang mag-e-expect sa luto ko, okay? Okay. Kibit balikat nitong tugon. Sigurado ka talaga, sir, ha? Walang sisihan. Wika pa niya. Just cook now, Miss Montecillo. I'm starving. Tila nauubusan ng pasensyang sagot nito. Ngumuso siya. Opo. Pinigilan pa ni Gabriel ang sarili na irapan ng lalaki. Habang naghahanda ng iluluto ay pinapanood siya ni Parker. Kaya ilang na ilang siya. Sir, pwede po ba na tawagin ko na lang kayo kapag handa ng pagkain niyo? Anya nang hindi na siya nakatiis. I'm the boss here, right? Kaya bakit mo ako inuutusan? Nakataas ang kilay na tanong nito. Hindi naman po sa inuutusan ko kayo. Ano kasi, naiilang lang po kasi ako, sir. Pigil ang inis na tugon niya. Fine. Call me kapag nakaluto ka na. Pagkasabi nun ay tumalikod na ito at naglakad paalis. Naka-make face na inambahan niya ito, pero nagulat siya nang bigla itong lumingon. Nagmamadaling ibinaba niya ang kamao saka ngumiti rito. May kailangan ka pa, sir? Make it fast. Yes, sir. Nakahinga lang si Gabriel ng maluwag nang tuluyan na itong umalis sa kusina. Ay, so much for the first day at work. Kung wala lang akong pakay dito, hindi ako papayag na gawin cook ng lalaking yun. Sambit niya saka inumpisahan na ang pagluluto. Pagkatapos magluto, inihain na ni Gabriel sa kitchen island counter ang mga pagkain,
Sa kanya pinuntahan sa sala ang lalaki. Sir, handa na po ang... Hindi niya na naituloy ang sasabihin nang makita itong natutulog sa couch. Magaling. Tinulugan niya ang niluto ko. Gigisingin ko ba siya o hindi? May pagkamasungit pa naman ng isang to. Baka pagalitan ako kapag ginising ko. Kaso baka naman pagalitan din ako kapag hindi ko ginising. Ano ba? Nakapamaywang na tinitigan niya ito. Hindi niya napigilang mas dumapit pa para matitigan ng malapitan ang mukha nito sa pag-aakalang natutulog talaga ito. Grabe, ang tangos ng ilong niya, tapos ang haba ng pilik mata, at ang lips. Nanlaki ang mga mata niya nang bigla itong dumilat. What are you doing? Kunot ang noong tanong nito. Balak mo ba akong halikan? Mabilis na napatayo ng tuwid si Gabriel. Hindi Tanggi niya. Pakiramdam niya ay pulang-pula ang mukha niya sa hiya dahil sa pagkakahuli nito sa kanya. You should have told me. Hindi nga sabi Gigisingin lang kita kasi luto na yung pagkain mo, kamahalan. So, ganun ka kalapit sa mukha ng taong gigisingin mo? Nanunokso ang ngiting tanong ulit nito. Nagyuko ng kanyang ulo si Gabriel. Kasi chinek ko lang kung humihinga ka pa. Malay ko ba kung patay ka na pala? Nakagat na lang niya pang ibabang labi dahil sa sinabi niya. What? Basta kumain ka na lang, sir. Nakahanda ng pagkain mo. Siguro naman pwede na akong umalis, ano? Tapos na rin kasi ang oras ng shift ko At nagmamadaling tinalikuran niya ito para sana umalis na. Wait, is that how you talk to your guest? Tsaka hindi ko pa pwedeng umalis. Napatigil naman si Gabriel. Okay, sir. Forgive me for my manners. Pero bakit hindi ako pwedeng umalis? Sa pagkakaalam ko, 8 oras lang ang pinirmahan ko sa kontrata na pasok daily. Tumingin siya rito. Kasi liligpit mo pa ang pinagkainan ko. Ano? Hindi ka ba marunong magligpit ng pinagkainan mo? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Hey, let me remind you that I am a guest here, Miss Montecillo. Oo nga. Pero kasi naman sir, kakarating ko lang ngayon dito sa Kings Island Club. Bukas pa dapat ang trabaho ko tapos pinasabak na nila ako ngayon. Pwede bang pagpahingahin mo muna ako? Frustrated na sa pagod na katwiran niya. Natigilan naman ng lalaki. Pagkaway huminga ng malalim. Fine, but make sure that you'll be here early in the morning tomorrow. Nagliwanag ang mukha ni Gabriel sa narinig. Kamuntik pa niya itong mayakap kung hindi lang niya napigilan ng sarili. Thank you, sir. Promise aagahan ko po bukas. Aalis na po ako. Parang nawala ang pagod at masaya siyang umalis ng villa na yon. Nasundan na lang naman ni Parker ng tingin ang paalis na dalaga. Nang mawala ito, saka pa lang niya nilapitan ang inihanda nitong pagkain. Hindi naman talaga siya nagugutom. Gusto lang niyang i-delay ang pag-alis nito at pahirapan. Yun ang dahilan kung bakit siya naroon sa islang yun. Para pahirapan at paibigin si Gabriel Montecillo, ang babaeng nanakit ng damdamin niya noong elementary pa lamang sila at ang babaeng gusto rin sanang takbuhan siya pero hindi niya yun hahayaang mangyari. Makakasal at makakasal pa rin silang dalawa sa ayaw at sa gusto nito. Yes, he was the man she was running away from. At ang totoo, matagal na niyang pinasusubaybayan ng babae. Kaya agad niyang nalaman na gusto nitong magtrabaho sa Kings Island Club. Gumawa naman siya ng paraan para matanggap sa trabaho si Gabriel. Nagpa-member din siya roon agad-agad at madali rin namang natanggap dahil hindi rin naman biro ang isang Parker Robles. Pag-aari niya ang Robles International Car Dealing Corporation, ang multi-billion company na hindi lang nakabase sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig din ng mundo. Isa pa, kaibigan niyang may-ari ng Kings Island Club, si Gio. What is this? Omelette? Ito lang ang niluto niya. Kunot ang noong tanong niya nang alisin ang takip ng pagkain niluto ni Gabriel. Kinuha niyang kutsarang nasa gilid ng plato sa kayon tinikman. Pwede nang pagtyagaan. Habang nilalantakan ng omelette ay nag-video call siya sa kaibigang si Wade, na isa ring businessman/racer na kagaya niya. What's up, bro? Kamusta naman ang bakasyon mo riyan sa Kings Island Club? Buhay hari ba? Bungad nito pagkasagot sa tawag niya. This place is a paradise, bro. I'm thinking of buying a property here. Really? Naiintriga na rin tuloy ako sa isla na yan ni Gio. Wait, omelette ba yung kinakain mo?
Curious na tanong sa kanya ni Wade na lumapit pa sa camera. Yes, she cooked this. Tipid na sagot niya habang patuloy ang pagkain. She cooked for you? Matagal na niyang kaibigan si Wade kaya alam nito ang tungkol sa plano niya kay Gabriel. I asked her to cook for me. Wow, teka lang ha. Una, ginawa mo siyang personal room attendant mo. Tapos pinagluto mo pa. Iba ka rin gumanti bro. Pati babae walang ligtas. Napatingin siya sa screen ng cellphone niya. Yes, ganun akong gumanti. Sa kanya lang. Dahil wala pa sa kalingkingan ng ginawa niya sa akin noon ang ginawa ko sa kanya ngayon. Bro naman, nakalimutan mo na ba? Nandyan ka para paibigin siya. Paano siya mai-inlove sa'yo kung pinahihirapan mo? Napaisip siya sa sinabi ni Wade dahil may punto ito. Sabagay, mukhang useless nga ang ginagawa kong pagpapahirap sa kanya. Parang wala lang naman sa kanya na pinaglinis ko siya ng buong villa at pinagluto pa. Kahit nakadarating niya lang ngayon dito sa Kings Island Club. Ang sama mo bro. Napapalatak na komento ni Wade. Napasimangot naman siya. Mas masama siya. I can't believe na hinayaan ka ni Gio Alcaraz na dyan sa club niya isa katuparan ng paghihiganti mo kay Gabriel Montesilio. Nasaan ang pagkamaginoo mo bro? Umiiling na sabi ni Wade. Business is business for him. As long as wala ako nilalabag na batas dito sa Kings Island Club, wala kami magiging problema ni Gio. Confident na wika niya. Ipinagpatuloy ang pagpapak sa omelette. Maghihiganti raw pero sarap naman sa nilutong omelette para sa kanya. Pangaasar nito sa kanya. I just don't wanna waste food. Palusot niya. Whatever bro. Good luck na lang dyan sa plano mo. Pero kung ako sa'yo, hindi ko siya pahihirapan. Just stick to your plan. Paibigin mo siya saka mo saktan. Yun ay kung kaya mo nga siyang saktan. Makahulog ang sabi ni Wade sa kanya. Fine. I'll make her fall in love with me. Then dump her in the end. Talaga ba? Baka naman mabaligtad, Parker, ha? Hindi mangyayari yun, Wade. Tingnan natin. Balita ko pa naman, maraming nakakahanap ng pag-ibig sa isla na yan. Kahit nga si Gio, dyan din natagpuan ng pag-ibig niya, di ba? Ewan ko sa'yo, ang baduy mo. Sinasabi ko lang naman. Paano? Balitaan mo na lang ulit ako, bro. Kapag hindi na ako busy, baka maisipan ko rin na magpa-member dyan. At baka dyan ko na mahanap ang forever ko. Enjoy your omelette, bro. Pangasar ang ngiting tinapos nito ang tawag. Naiiling na inilapag ni Parker ang cellphone sa island counter. Saka ipinagpatuloy ang pagkain. Kinabukasan, nagising si Gabriel mula sa katok sa pinto. Sandali lang, nandyan na. Sigaw niya habang nakapikit pang bumangon. Lumapit siya sa pinto at binuksan yun. Nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang nasa labas ng kwarto niya. I told you na agahan mo punta sa villa, right? Bungad dito sa kanya. Sir? Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya rito nang makabawi. Sinusundo ka. Mukhang tanghali ka pa magigising kung hindi ka gigisingin eh. Pasensya na po, sir. Napagod kasi ako kahapon kaya tinanghali ako ngayon. Saka hindi pa po oras ng trabaho ko, FYI. So kasalanan ko na napagod ka kahapon? FYI din, bayad ko ang oras mo. Kaya huwag ka nang umangal kung ayaw mong ipasisante kita sa manager mo. Halos mabali ang liag ni Gabriel sa pag-iling. Naku, wala naman po akong sinabing ganun, sir. Saka pupunta na po ako sa villa niyo talaga. Naunahan niyo lang ako. Sandali lang po maghihilamos lang po ako. Natatarantang isinarado niya ang pinto. Pero agad din yung binuksan nang ma-realize niya na naroon pa nga pala ang binata sa labas. Sorry, sir. Nandiyan ka pa nga pala. Pasensya na po. Alanganin ang ngiting nag-peace sign siya dito. Sumunod ka na lang sa akin sa villa. At pakibilisan, please. Pagkasabi nun ay tinalikuran na siya nito. Okay, sir. Bibilisan ko po. Promise. Pahabol na sigaw ni Gabriel sa binata. Wala siyang pakialam kahit na pinagtitinginan siya ng ibang empleyado na mukhang kanina pa siya pinagmamaritesan. Paano ba naman kasing hindi siya pagchichismisan? Sunduin ba naman siya ng gwapong bilyonaryong guest ng club? Hindi naman talaga niya ipagkakailan na gwapo si Parker kahit na nakakabwisit ang ugali. Dali-daling naghilamos, nag-toothbrush at nagbihi si Gabriel. Pagkatapos ay nagpunta na siya sa Tropic Isle Villa na inuukupan ni Parker Robles.
Pagkapasok niya sa villa, nakita niya itong nakaupo sa dining area. Nako, don't tell me hindi ka pa kumakain, sir. Bored na lumingon to sa kanya. I'm waiting for you. Ang tagal mo. Maupo ka na para makakain na tayo. Napanganga siya sa sinabi nito. Sir, tayo? Kakain tayo? Naninigurado niyang tanong. Baka namali lang kasi siya ng dinig. May iba pa ba akong kausap dito? Papiloso po nitong sagot. Gusto ko lang bumawi dahil napagod ka sa paglilinis ng villa ko kahapon. Now, uupo ka ba o kailangan pa kitang buhatin para maupo ka? Sa takot na baka buhatin nga siya nito ay nagmamadali siyang naupo. Pero sir, trabaho ko po talagang linisin ang villa niyo. Kasi nga room attendant ako rito sa Kings Island Club. Kahit pa nga sabihin na nating mukhang sinadyang dumihan ang villa niyo kahapon. Parinig niya sabay ngiti. Nasa mid naman si Parker nang wala sa oras. Sir? Nagmamadaling inabutan ni Gabby ng basong may tubig ang lalaki. Saka hinagod ang likod nito. Ayos ka lang, sir? Bakit ka naman nasa mid? Guilty ka po ba? Mahinang sabi niya sa huling sinabi na hindi na narinig ni Parker. Bahagya itong lumingon sa kanya. Ayos lang ako. Salamat. Maupo ka na at kumain na tayo. Tumalima naman si Gabriel. Okay, sir. Sakto hindi pa ako nag-aalmusal. Tiningnan niya ang mga nakahain sa mesa. Wow, ang ganda naman ng presentation ng mga niluto mo, sir. Mukhang masarap ang lahat. Ang swerte ng mapapangasawa mo. Puri niya sa binata. In-order ko lang sa restaurant ang lahat ng yan. Sabi ko nga po, kain na tayo, sir. Pasensya na kung pinaghintay kita. At salamat sa pakain. Dahil hindi pa talaga siya kumakain kagabi, dahil nakatulog siya sa pagod, sinimulan na niyang lantakan ang mga pagkaing nasa harapan. Kamuntik pa siyang mabulunan. Mabuti na lang at inabutan siya kaagad ni Parker ng juice. Here, dahan-dahan. Wala ka namang kaagaw. Anito. Salamat. Pasensya na sir, gutom lang talaga ako at nagmamadali rin. Kasi kailangan kong mag-report sa office ng HR. Ngayon daw namin makikilala yung may-ari nitong isla. Sabi pa ng mga kasama ko, gwapo rin daw yung mga kaibigan ni Sir Gio. Mahabang litanya niya sa pagitan ng pagkain. At dahil busy siya sa pagkain, hindi na niya napansin ang paglukot ng mukha ni Parker. Hindi mo na kailangang mag-report sa kanila. In-excuse na kita. Kaya dito ka lang. Mamaya sasamahan mo akong maglibot sa isla. Seryosong wika nito. Sasamahan kitang maglibot sa isla? Ano ako? Tour guide mo, sir? Sa pagkakaalam ko kasi room attendant ang inaplayan ko eh. Kahapon ginawa mo akong cook, ngayon naman tour guide. Ano po kaya ang next? Nagrereklamo ka ba? Hindi sir. Nagpapaliwanag lang. Personal room attendant kita. So it means pwede kitang isama kahit saan. Seryoso, sir? Mukha ba akong nagbibiro, Miss Montesilio? Hindi po, Mr. Robles. Naniniguro lang. Pinipiloso po mo ba ako? Kanina pa kitang nahahalata. Salubong ang kilay na tanong nito. Alanganing napangiti siya dahil mukhang galit na ito. Hindi po, sir. Sabi ko nga po, sasamahan kita mamaya eh. Kain ka pa, sir. Masamang nalilipasan ng gutom. Nakakapangit. Busog na ako. Ikaw ang kumain pa. Mukhang kulang pa sa'yo ang lahat ng yun eh. Nakontento na lang ito sa pag-inom ng kape. Grabe ka naman sa akin, sir. Siyempre hindi ko kayang ubusin tong lahat, no? At saka, hindi kasi ako kumain kagabi kaya gutom ako ngayon. Sabay subo niya ng pagkain. Bakit hindi ka kumain kagabi? Nang lingonin ni Gabriel ang lalaki ay salubong na ang mga kilay nito. I'm too tired to eat last night, you know. Natutup niya ang bibig nang ma-realize ang way niya ng pagsasalita. Sa takot na baka mabukoroon kung sino siya, naisipan niyang magpalusot sa binata. Ayan, napapa-English na tuloy ako. Ikaw kasi, sir. Bilisan mo na nga kumain. Pagkatapos mong iligpit yung pinagkainan mo, aalis na tayo. Okay po, sir. Ayaw mo na talagang kumain? Ang sarap pa naman. Busog na nga ako. Para sa'yo naman talaga ang mga yun eh. Sige, magbibihis na muna ako. Tumayo si Parker, bitbit ang tasa ng kape. Umakyat ito sa ikalawang palabag ng villa. Naiwan si Gabriel na nagtataka. Seriously? In-order niya mga pagkain na to para sa akin? Kikiligin na ba ako? Kaso hindi rin eh.
Baka nagigilty lang siya sa pagpapahirap niya sa akin kahapon. Tama, yun lang yun. Huwag kang asyamera, Gabi. Kumbinsin niya sa sarili. In-enjoy na lang niya ang pagkain. Pagkatapos ay iniligpit niya ang mga pinagkainan. Nilinis na rin niya ang dining area at kusina. Saktong pagkatapos niya, bumaba na si Parker. Nakabihis na ito at handa nang umalis. Are you done? Tanong nito sa kanya. Yes, sir. Saan po ba tayo pupunta? You will see. May kanya-kanyang electric car ang bawat member ng Kings Island Club. Yun ang sinakyan ng dalawa papunta sa Kings Island Leisure and Spa na malapit lang doon sa Tropic Isle Villa. Spa? Magpapaspa ka, sir? Bakit kailangan kasama mo pa ako? Nagtatakang tanong ni Gabriel sa binata. Hindi naman nito pinansin ang tanong niya. Binalingan nito ang staff na nag-welcome sa kanila. Handa na ba ang pinareserve kong room for spa? Yes, sir. This way po, sir, ma'am. Nakangiting iginiya silang dalawa ng staff sa isang kwarto. Magpalit na po kayo ng damit. Tatawagin ko lang po ang magmamasahe sa inyo. Okay, thank you. Bumaling ito sa kanya pagkaalis ng staff. Magpalit ka na. Iniabot sa kanya nito ang isang puting roba. Naituro naman niya ang sarili. Ako? Magpapamasahe rin? That's why you're here. Tinalikuran na siya nito para magpalit sa meal changing room. Anong nangyayari? Ang masungit na yun naging galante naman ata bigla. Kanina inorderan ako ng food. Ngayon naman freeze pa. Nagtatakang kumilos na lang din siya. At dahil sa pagod kahapon, ay hindi niya namalayan na nakatulog siya habang minamasahe. Nagising lang si Gabriel sa pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Nang magmulat siya ng mga mata, mukha ni Parker ang nakita niya. Ilang beses na napakurap-kurap si Gabriel. Nagkatitigan sila sa mga mata ni Parker. Pareho silang hindi agad makahuma sa gulat. Si Parker ang unang nakabawi at agad na nag-iwas ng tingin sa dalaga. Nagmamadali itong tumayo. Kanina pa kita ginigising. Anito, hindi makatingin ng tuwid sa dalaga. Sorry, hindi ko namalayan na nakatulog pala ako. Ang sarap naman kasi ng masahe nila rito. Dahan-dahan siyang bumangon sa pagkakahiga. Saka, ay! Napasinghap si Gabriel at agad napayakap sa sarili nang ma-realize na wala nga pala siyang suot na bra. Medyo nakabukas pa ang robang suot niya. Kaya pala hindi makatingin sa kanya si Parker. Magbihis ka na, may pupuntahan tayo. Wika nitong mabilis na tumalikod. Bihis na ito. Okay. Sorry, mukhang napatagal ang tulog ko. Yaka pa rin ang dibdib na mabilis na nagpunta si Gabriel sa changing room. Pagkatapos magbihis, feeling relaxed at refreshed na lumabas siya ng leisure spa. Ma'am, ang swerte naman po ninyo. Gwapo ng boyfriend tapos mabait pa. Kinikilig-kilig pang sabi sa kanya ng receptionist ng leisure spa. Naku, hindi ko po siya boyfriend. Mariing tanggi niya. Boss ko siya actually. Inilibre niya lang ako rito sa spa. Sige, mauna na ako ha. Nakatingin na siya ng masama sa akin eh. Baka mapagalitan pa ako. Salamat. Pasimple niyang inabutan ng tip ang receptionist. Salamat, ma'am. Pahabol na sigaw nito sa kanya. Nginitian niya ito saka lumapit sa electric car kung saan naghihintay si Parker na sa lubong na ang kilay. I hate waiting. Bakit nakapagmarites ka pa rin sa receptionist? Hindi maipinta ang mukha nito pero hindi niya napigilang matawa sa sinabi nito. Hey, anong nakakatawa? Are you making fun of me? Lalong nalukot ang mukha nito. Kaya naman pinigilan na lang niya ang tawa niya kahit natatawa pa rin siya. Ikaw naman kasi sir, ang cute mo. Hindi ko alam na alam pala ng mga bilyonaryo ang salitang marites. Nakita niya na namula ito. I just heard that from my maids. And don't call me cute. I'm not a puppy. Pagsusungit pa rin ito. Hindi lang naman tuta ang cute, no? Nga pala, salamat sa paglibre sa akin sa spa. Narelax ako ng husto. Feeling ko kaya ko nang maglinis ng kahit 10 villa pa. You don't have to do that. Ang villa ko lang ang lilinisin mo. Okay. Sabi mo may pupuntahan pa tayo? Yes, sakay na. Okay, sir. Sumakay na lang siya sa electric car kahit na hindi niya alam kung saan sila pupunta. Habang nasa biyahe sila, hindi mapigilan ni Gabriel ang mapalingon kay Parker. Seryoso ito habang nagmamaneho.
Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin nabawasan ng kagwapuhan nito. Titig na titig siya rito nang bigla itong lumingon sa gawi niya. Naubo tuloy siya nang wala sa oras sabay iwas ng tingin. Sobrang ganda nitong Kings Island Club ano sir? Kaya siguro kayo nagpa-member dito. O baka meron pang ibang dahilan ng pagpunta mo rito. Hindi niya namalayang nang uusisa na pala siya. Umaatake na naman ng pagkamarites mo, Gabi. Nahawa ka na talaga kay Colette. Kastigo niya sa isip. Yes, may iba pang dahilan kung bakit ako nandito. Ay, sumagot. Tili niya sa isipan. Talaga, sir? Lulubusin ko na po ang pagkamarites ko, Ano o sino? Bago nito sagutin ang tanong niya ay inihinto muna nito ang electric car. I'm looking for someone to love. Pagkatapos ay bumaba na ito sa sasakyan. Naiwan siya roon na tulala. Let's go, sayang ang araw. Marami pa akong gustong gawin. Untang nito sa kanya nang makitang hindi pa siya bumababa. Naipilig ni Gabriel ang ulo. Nandiyan na po, sir. Nagmamadali siyang bumaba at sumunod dito. Kamuntik pa siyang masubsob sa buhangin nang magsalabid ang kanyang mga paa. Mabuti na lang at maagap siyang nasalo ng binata. Dama ni Gabriel ang mabilis na tibok ng puso niya nang magdikit ang katawan nila. Halos yakap na kasi siya ni Parker. Bakit ba ang clumsy mo? Be careful, okay? Masungit na tura nito, pagkatapos siyang alalayang makatayo ng maayos. Namumula ang mukhang inayos niya ang sarili. Pasensya na po, sir. And stop calling mo, sir. You can call me Parker. Sir, teka, bakit naman ganun ang itatawag ko sa'yo? Tinalikuran na siya nito kaya kinailangan niya itong habulin. Baka naman matanggal ako sa trabaho. Hirit pa niya. Hindi lumilingong sinagot siya nito. Just do what I say. Patuloy lang ito sa paglalakad. Bossy, bulong niya. I heard that. Sabi ko ang gwapo mo. Natutop niya bigla ang bibig. Nanlaki ang mga mata niya nang huminto si Parker at humarap sa kanya. Seryoso. Ulitin mo nga sinabi mo. Alin, yung bossy? Maang-maangan niya. No, the other one. Kinigat niya muna ang labi bago sumagot. Gwapo. Mahina lang yun at sinabayan niya ng pagyuko. Kaya hindi niya nakita ang panggiti ni Parker. Let's go. Ipinagpatuloy nito ang paglalakad. Ha? Teka, nasaan na ba tayo? Nandito tayo sa stable ng kabayo. Sagot ni Parker. Napatingin siya sa kinaroroonan nila. Ay, oo nga no. Anong gagawin natin dito? Baka sasakay ng kabayo. Pinigilan niya ang sarili ni irapan ito dahil sa pamimiloso po nito. May lumapit sa kanilang isang staff at may hila-hila itong puting kabayo. Doon natuon ang atensyon ni Gabriel. Wow, ang ganda naman niya. Akmang lalapitan niya ang kabayo nang bigla siyang hilahin ni Parker sa braso. Be careful, huwag kang basta-bastang lalapit sa kabayo, Gabi. Hindi mo alam kung kailan sila bad mood. Baka bigla ka na lang sipain. Napahawak siya sa dibdib dahil sa sinabi nito. Kamuntik na naman pala siya. Mabuti na lang napigilan siya ni Parker. Okay, salamat. Sasakay ka ba riyan? Hintayin na lang kita sa electric car. Tayo. Ha? Anong tayo? Tayo ang sasakay sa kanya. Pagkasabi nun ay sumampa na ito sa kabayo. Let's go. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Kasama talaga ako? Naninigurong tanong niya. Itinuro pa niya ang sarili. Kaya nga kita sinama, di ba? Halika na. Okay, pero hindi ba ako mahuhulog? Kinakabahang tanong ni Gabriel. Don't worry, I will catch you. Ha? Napamaang siyang muli, para kasing ibang dating nun. Sasama ka ba o hindi? Mukhang naiinip na si Parker kaya inabot na niya ang kamay nito. Bahala na si Batman. Kagat ang pawang ibabang labing umapak siya sa saddle para makasampa sa kabayo. Inalalayan siya nito na makaupo sa harapan. Gustong pagsisihan ni Gabriel ang ginawa. Bukod kasi sa natatakot siya na ihulog sila ng kabayo, naiilang din siya sa posisyon nilang dalawa. Pero wala na siyang magagawa kung hindi ang mapapikit na lang ng patakbuhin na nito ang kabayo. Napasigaw pa si Gabriel. Napakapit din siya ng mahigpit sa braso ni Parker. Don't close your eyes, Gabi. Paano mo makikita ang view? Hinila nito ang renda para bumagal ang takbo ng kabayo.
Nang maramdaman ni Gabriel na bumabagal na sila, unti-unti niyang iminulat ang mga mata. Wow, ang ganda ng view! Namangha siya sa nakitang tanawin. Nasa medyo mataas na bahagi sila ng isla kung saan tanaw nila ang malawak na karagatan mula sa kinaroroonan nila. Sobrang ganda talaga nitong isla, no? Mas napaganda pa ni Sir Gio dahil sa mga idinagdag niyang attraction dito. Maganda nga. Sambit ni Parker na sa mukha ni Gabriel from the side view nakatingin. Naramdaman niya ang titig nito, kaya nilingon niya si Parker, pero nag-iwas ito bigla ng tingin. Thank you, sir. First time ko makasakay sa kabayo kasi takot talaga ako na baka ihulog ako nito. I told you not to call me, sir. Call me Parker. Ha? Ayos lang ba talaga yun? Baka naman matanggal talaga ako sa trabaho. You're working for me, not for them. I don't see any problem. Basta, sagot mo ko ha. Pwede pa ba tayo maglibot-libot sa iba pang lugar? Nahihiyang ngilitian niya ito kahit na side view lang ang makikita nito sa kanya. Alright, huwag kang malikot, relax ka lang. Ramdam ng kabayo kapag tense ang sakay nila, kaya magiging uneasy din sila. Paalala nito, saka muling hinila ang renda ng kabayo. Parang batang tuwang-tuwa si Gabriel sa mga nadadaanan nilang mga magagandang tanawin. Hindi niya nakikita na mula sa likuran niya ay napapangiti naman si Parker. Nahahawa ito sa saya ni Gabriel. Dahil doon ay na-enjoy din ito ang pamamasyal nila sakay ng kabayo. Halos paggabi na nila ibinalik sa stable ang kabayo. Be careful. Inilahad ni Parker ang kamay para alalayan siya sa pagbaba. Kaso'y umatake na naman ang pagkalampa niya. Dumulas ang paa niya at diretso landing sa katawan ni Parker na maagap naman siyang nasalo. Nang mag-angat siya ng tingin ay nagkatitigan silang dalawa. Dama ni Gabriel ang mabilis na tibok ng puso niya. Pakiramdam niya'y tumigil sa pag-ikot ng mundo. Are you okay, Gabi? Napabalik siya sa realidad nang marinig ang baritonong boses nito. Ayos lang ako. Salamat. Nagmamadali siyang lumayo rito. Mag-iingat ka na sa susunod, baka mahulog ka. Although, sasaluhin naman kita. Ha? Wala, halika na. Nagpa-reserve na ako ng table for us sa restaurant. Doon na tayo mag-dinner. Nauna na itong maglakad sa kanya. Napatitig si Gabriel sa malapad na likod ni Parker. Grabe, likod palang ulam na. Kagatlabing sambit niya. Ay, ano ba tong pinagsasasabi ko? Nakasunod na nga lang sa kanya. Nang huminto ang electric car sa tapat ng restaurant, hindi inaasahan ni Gabriel ang ginawa ni Parker. Nauna itong bumaba ng sasakyan saka umikot sa pwesto niya. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Ha? Napatanga siya sa binata. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Let's go. Let me hold you. Pukaw nito sa kanya. Baka matapilo ko, madulas ka na naman. Dagdag nito na ikinatulis ng uso niya. Kikiligin na sana siya dinugtungan pa nito. Sabi ko nga, tinanggap na lang niya ang kamay nito. Pagkababa niya sa electric car ay inilipat ni Parker sa braso nito ang kamay niya. OMG, para naman kami magjowa nito. Kinikilig na tili niya sa isip. Pagpasok nila sa restaurant ay pinagtitinginan sila ng mga taong kumakain doon. Lingid kasi sa kaalaman ni Gabriel na ang bilyonaryong si Parker Robles ay hindi lang sikat sa business world, kundi maging sa mga kababaihan dahil na-feature na ito sa ilang sikat na magazine. Grabe, bakit para silang nakakita ng artista? Hindi pa ako nagayos ng lagay na to Amoy kabayo pa nga ata ako. Wika niya na ikinangiti ni Parker. Bakit parang natatawa ka dyan? Nothing. Umiiling na sagot naman ito. Good evening po, Mr. Robles. Dito po ang table niyo. Magalang nabati sa binata ng receptionist na sumalubong sa kanila. Iginiya sila nito sa isang mesa. Thank you. Pakiserve na yung mga pinaluto ko. Anito sa receptionist ng restaurant. Okay po, sir. Magalang na yumukod ito bago umalis. Have a seat, Gabi. Ipinaghila siya ni Parker ng upuan. Salamat. Maya-maya lang ay inihain niya sa table nila ang mga pagkain na ipinaluto ni Parker sa restaurant ng Advance. Wow, ang dami mo naman pinaluto, Parker. Kumunot ang noo niya nang may mapansin. Ha? Teka, puro paborito ko mga yan Ang sweet naman po ni sir.
Mga paborito mong pagkain ang pinaluto niya, ma'am. Kinikilig na komento ng waitress. Napangiti tuloy siya ng alanganin dito. Coincidence lang siguro. Thank you. Enjoy your dinner, ma'am, sir. Anang waitress saka ito umalis. Here, try this one. Masarap daw ang steak nila dito. Inilagay ni Parker sa tapat ni Gabby ang plato na may steak na nahiwa na nito. Salamat. Bakit ang bait mo yata bigla sa akin? Siguro na guilty ka nung pinaglinis mo ako sa unang araw ko rito sa isla, no? Nakataas ang kilay na tanong ni Gabriel bago sumubo ng steak. No, I just realized that I wanted to court you. Nabilaukan siya dahil sa sinabi ni Parker. Agad naman siya nitong inabutan ng baso na may tubig. Sa kadahan-dahan na hinagod ang likod niya. Salamat. Anya pagkatapos makainom ng tubig at makabawi. Ikaw naman kasi, sir. Parker pala. Bakit ka naman kasi bigla-biglang nagjo-joke? I'm not joking. Seryoso ako. Napalunok siya nang makitang seryoso nga ito. Seryoso ka? Kahapon lang tayo nagkakilala. Alam ko na. Joke time lang to, no? Prank to Nasaan ang camera? Lumingali nga siya para hanapin ang camera. I'm serious. Kumain na tayo para makapagpahinga na tayo. Bukas may pupuntahan ulit tayo. Anito saka itinuloy ang pagkain. Bakit kasama ulit ako? Baka masita na ako ng mga kasama ko. You're my personal room attendant, remember? Napanganga na lang si Gabriel sa sinabi nito. Kahit nahihirapang lunukin ng pagkain, kumain pa rin siya. Paborito niya kasi talaga ang mga pagkaing in-order ni Parker. Pero tulad ng pagkain, pilit niyang dinadigest ang sinabi sa kanya nito. Kung totoo nga ba yun? Kinabukasan, kahit nahirapang makatulog, maagang nagising si Gabriel. Magdamag kasi niyang iniisip kung seryoso nga ba talaga si Parker. Niligawan niya talaga ako? Seryoso ba talaga ang lalaking yun? O baka naman pinagtitripan lang ako ng isang yun? Sunod-sunod na tanong niya sa sarili, ni hindi pa siya nakakapaghilamos at suklay ng buhok. Nasagot ang tanong niya nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Nang buksan niya ito ay bumungad sa kanya ang fresh na si Parker at may dala itong bouquet ng bulaklak. Good morning. Bati nito sa kanya. Sinundo na kita kasi alam ko naman na matatagalan ka. Coffee? Hindi niya napansin na may dala rin pala itong frap. Napalunok siya. Hindi niya alam kung paano ito kakausapin pagkatapos ng sinabi nito kahapon. Thank you. Tinanggap niya ang bouquet at kape na iniaabot nito. Hindi ko alam kung pwede kitang papasukin. Baka kasi bawal. Okay lang ba na sa electric car mo na lang ako hintayin? Nahihiyang tanong niya dito. Sure, take your time. I'm willing to wait. Halos mahulog ang puso niya nang umiti ito bago siya talikuran. Nagmamadaling isinara niya ang pinto at nakahawak sa dibdib na napasandal doon. Oh my God! Mas lalo siyang gumagwapo kapag nakangiti. Puso, kalma lang, okay? Nagmamadali siyang tumakbo para mabilisang maligo. Sa sobrang pagmamadali, ang nabitbit niya sa banyo ay ang isa sa swimsuit na binili ni Colette para sa kanya. Ano ka ba naman, Gabby? Seryoso? Yan talagang isusuot mo? Baka naman isipin niya na inaakit mo siya. Cannot be. Kastigo niya sa sarili. Sa huli, nagdesisyon na lang siyang patungan ng ibang damit ang swimsuit na suot. Nang lumabas siya ng kwarto niya sa quarters, nakita niya na pinagtitinginan ng ibang mga babaeng empleyado si Parker. Para itong model na nakasandal sa electric car. Kaya naman pala kilig na kilig ang mga babae dito May maganda palang tanawin. Anya sa sarili. Nang makita siya ni Parker ay agad siya nitong sinalubong. I forgot to tell you to wear swimwear. Nanlalaki ang mga matang napasinghap si Gabby sa sinabi nito. Hindi niya alam kung aaminin ba niya na nakasuot siya ng swimsuit sa ilalim ng damit na suot niya. Bakit? We're going to try some of the water sports here. Pero di bali na. For sure may tinitinda naman silang swimsuit. Let's go. Sige, halika na. Alanganin ang ngiting tugon niya. Nahihiya siyang sabihing may suot na siyang swimsuit. Baka kasi isipin nito ay masyado siyang excited. Nang marating nila ang wake park ng Kings Island Club, may mangilan-ngilang nag-wakeboarding doon. Wow, wakeboarding! Bulalas niya.
Have you tried it before? Tanong sa kanya ni Parker. Hindi pa, pero gustong-gusto kong subukan. Alright, I will teach you. Magpalit ka muna ng wetsuit. Or baka mas gusto mo ang swimsuit and life jacket. Actually, may suot na akong swimsuit, kaya life jacket na lang siguro. Pakiramdam niya ay pulang-pulang mukha niya sa hiya. You're wearing a swimsuit underneath your clothes? You're prepared, ha? Pero bakit parang nahihiya ka? May pangaasar ng ngiting sabi nito sa kanya. Che, wag mo na nga akong pagtawanan. Girl Scout lang talaga ako. Isla to, diba? Kaya malamang palaging may dagat na pasyalan. I'm not laughing. Halika na, let's try wakeboarding. It's fun. Aya nito sa kanya. Okay. Inabutan sila ng staff ng wake park ng life vest at wakeboards na gagamitin nila. Maya-maya pa, ready na silang mag-wakeboarding. Oh, kinakabahan ako. Excited na wika ni Gabriel. Don't worry, nandito lang ako. Basta kung bibitiw ka, make sure na patalikod ng bagsak mo, hindi pa harap, okay? Turo sa kanya ni Parker. Okay, I trust you na hindi mo ako pababayaan, Parker. Iniiwasan niyang tumingin dito. Nadidistract kasi siya sa perfect toned na abs at biceps nito. Nang magsimulang umandar ang motorboat na hihila sa kanila, ay kumapit ng mahigpit sa tow rope si Gabriel. Sa unang subok ay nakabitiw siya, pero agad siyang sinaklolohan ni Parker. Are you okay? Tanong nito matapos siyang iahon sa tubig. Ayos lang ako. Ang saya nga eh. Susubukan ko ulit. Are you sure? Oo naman no. Unang subo ko pa lang naman. Halika na, dali. Natawa si Parker sa pagmamadali niya. Alright, relax. Pwede ka mag-wakeboarding kahit buong araw pa. Pero baka ma-sunburn ka kapag masyado ng mataas ang araw. Did you put sunblock on? Salamat sa concern pero hindi ako takot sa sunburn, no? Tara na. Hinila pa niya ito sa braso nang hindi kumilos si Parker. Fine, ikaw ang bahala. Sinanyasan nito ang mga tauhan ng wake park na umaalalay sa kanila. Sa pangalawa at pangatlong subok ay nagamay na ni Gabriel ang wakeboarding. Tuwang-tuwa siya sa bagong karanasan, kaya hindi niya napansin ang paninitig ni Parker sa kanya. Hindi nito namamalaya na na-enjoy na nito ang pag-wakeboarding kasama si Gabriel. Pagkatapos nilang mag-wakeboarding ay nag-lunch sila sa floating restaurant. Grabe, nag-enjoy talaga ako. Kung alam ko lang na ganito kasarap mag-wakeboarding, sinubukan ko na sana dati pa. Tuwang-tuwang bulalas ni Gabriel. Wear this. Ani Parker nang walang sabi-sabing hubarin ang damit nito at iabot sa kanya. Hindi rin ito makatingin ng diretso sa kanya, sabay iwas ng tingin. Napatingin siya sa sarili, pagkuway ng laki ang mga mata. Oops, salamat Parker, nabasa kasi yung suot kong damit kanina eh. Nakalimutan ko rin magdala ng pang-cover up dito sa swimsuit ko. Pero paano ka? Kahit medyo nahihiya ay pinili ni Gabriel na maging casual ang tinig. It's okay, lalaki naman ako. So kapag lalaki okay lang na magbilad ng katawan, ganon? Tinaasan niya ito ng kilay. May mumunting tinig kasi sa isipan niyang sumisigaw na mali ang sinabi nito. Lalo pat pinagtitinginan na ito ng mga babae sa paligid. Bigla tuloy siyang nainis. Siguro nag-e-enjoy ka na pinagtitinginan ng mga babae dito yung katawan mo, no? Hindi yun ganun. At least kaming mga lalaki, hindi mo babastos, unlike sa inyong mga babae. And one more thing, ayokong tinitignan ka ng ibang lalaki. Pakiramdam ni Gabi ay pulang-pula ang mukha niya dahil sa sinabi nito. Unfair talaga kayong mga lalaki. Para fair, hindi ko sasuotin tong t-shirt mo. Lugi naman ako sa ibang babae na nakaswimsuit na naninitig sa'yo, no? Inilipag niya sa tabi niya ang t-shirt nito, saka niya ipinagpatuloy ang pagkain. Napangisi naman si Parker. Ayaw mo magpatulbog sa kanila, ganun ba Gabi? Don't worry, kahit na magubad pa sila sa harapan ko, ikaw lang ang titingnan ko. Kamuntik na niyang maibuga ang kinakain dahil sa hirit nito. Ganyan ka ba sa lahat ng babaeng nakakasama mo, Parker? Hindi, sa'yo lang ako naging ganito. Whether you believe it or not, ikaw lang ang gusto kong ipagdamot at sarilinin. Sambit nito habang matiim na nakatitig sa kanya. Bigla tuloy siyang napainom ng isang baso ng tubig. Hanggang sa matapos silang kumain ay wala na silang kibuan. Pareho kasing may iniisip ang dalawa.
Pagkatapos magpahinga ni Gabriel at Parker ay sinubukan din ng dalawa ang iba pang water sports sa Kings Island Club, tulad ng water skiing, diving at kayaking. Hanggang sa mga sumunod na araw ay nag-explore pa sila sa isla. Nang araw na yon, nirentahan ni Parker ang isang yate para maglibot kasama si Gabriel. Sinundo niya ang dalaga sa employees' quarters. Pero bago nila marating ang yate, ay piniringan niya ang mga mata nito. "Saan ba tayo pupunta, Parker? Bakit kailangan may pa-blindfold pa?" Reklamo nito na ikinatawa niya. "You will see. Be patient, okay?" Inilalaya niya ito para makahakbang paakyat sa yate. Noong nasa sundeck na sila, sa kanya inalis ang blindfold. "Wow, nasa yate tayo?" Manghang sambit nito. "Obviously. I remember na sinabi mo na gusto mo mag-island hopping. Let's do it today." Akmang yayakapin siya nito, pero nang ma-realize ang gagawin ay niyakap na lang nito ang sarili. "You can hug me. Hindi naman ako magagalit. Alam ko naman na gustong-gusto mo akong chancingan." Natatawang biro niya. Nakatikim naman siya ng irap dito. "Ang kapal mo ah. Ikaw nga tong patay na patay sa akin, kaya ayaw mo na akong pakawalan eh." "Well, I won't deny that. Totoo naman eh." Pinamulahan ito ng mukha dahil sa sinabi niya. "Grabe ka talaga, napaka-straightforward mo naman. I-enjoy na nga lang natin tong yate." Hindi niya mapigilang matawa. Nahihiya kasi si Gabriel kaya iniba nito ang topic. Pulang-pula na rin ang mukha nito. "Alright, I will tell them na paanda rin ang yate." Gamit ang walkie-talkie radio, tinawagan niya ang yacht operator para paandarin na ang yate. Nang biglang gumalaw ang yate ay nagulat si Gabriel kaya nawalan ito ng balanse at biglang napakapit sa braso niya. Napangisi siya habang nakatingin sa kamay nito na halos bumaon na sa braso niya. "See? Gigil na gigil ka sa akin, oh." Panunod yun ni Parker dito. Niluwagan ni Gabby ang kapit sa kanya. "Nagulat lang kasi ako, no? Ibig sabihin may kasama tayo rito sa yate?" "Of course. Bakit? Gusto mo ba akong masolo? Pwede naman natin silang paalisin." "Alam mo ikaw, hindi ko akalain na ganyan kakaloko. Suplado effect ka pa nung una eh." Inirapan siya nito. Natawa naman si Parker. "Ikaw eh, you bring out this side of me." "Ayan ka na naman eh. Bahala ka nga riyan. I-enjoyin ko na lang ang view." Tinalikuran siya nito at humarap sa magandang tanawin na pwede nilang makita habang naglilibot sakay ng yate. Napangisi siya nang may pilyong ideya na pumasok sa isip niya. Tumayo siya sa likuran ni Gabriel. Sa kanya inihawak ang kamay sa barandilya sa magkabilang tagiliran nito para makorner niya roon ang dalaga. Nang maramdaman nito ang ginawa niya ay kaagad itong napalingon sa kanya. "Ha?" Nahigit nito ang paghinga dahil sa sobrang liit ng distansya ng mga mukha nila na ikinangiti naman niya. Nagkatitigan silang dalawa. At napalunok siya nang dumako ang tingin niya sa mapupulang labi ni Gabriel. Hindi niya napigilan ng sariling unti-unting mas ilapit pa ang mukha sa dalaga. Hanggang sa tuluyan na niyang angkinin ang mga labi nito. Noong una, nagulat si Gabriel. Halos manigas ito at hindi makagalaw. Pero maya-maya ay napapikit na ito at tinugon ang halik niya. Napangiti si Parker at ipinagpatuloy ang paghalik sa dalaga. Bakit mo ko hinalikan?" Tanong nito nang pakawalan na niya ang mga labi nito. "Bakit gugumanti sa halik ko?" Kasi ikaw eh." Sinabayan ni Gabby yun ng pagpadyak at paghampas sa dibdib niya. Napahalakhak siya sa reaksyon ng dalaga. Kinabig niya ito at niyakap. "What did you do to me? Bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko na mahalin ka?" Sambit niya habang yakap ang dalaga. "Wala akong ginagawa sa'yo ah. Hindi naman kita ginayuma. Kaya ewan ko sa'yo kung bakit ka na in love sa akin." "Silly." Naiiling na pinakawalan niya ito. "Let's enjoy the view. Tapos mag-swimming tayo mamaya. Alam ko naman na prepared ka. May suit ka ng swimsuit sa ilalim yung dress mo eh." "Well, hindi ko i-deny yan. Excited na akong lumangoy sa gitna ng dagat." "We'll do that later." Ipinulupot niya braso sa maliit na baywang ni Gabby. Hinintay niya itong pumalag pero hindi yun nangyari. Bagko sa inihilig pa nito ang ulo sa balikat niya. "What now, Parker?" Naitanong niya sa isip. "May tatanong ako sa'yo, Gabby." "Ano yun?" "Why did you decide to work here in the Kings Island Club?"
Nakita niyang natigilan ito sandali, pero sinagot pa rin ito ang tanong niya. Because I'm curious about this club and the privacy this leisure island can offer. Is that the only reason? Yes. Dapat ba may iba pang rason? Tiningala siya nito. Baka lang may iba ka pang reason. Nilitian niya ito at balak na sana niyang ibahin ang usapan, pero bigla itong nagsalita ulit. Sige, I'll be honest. Because I want freedom. At saka may pinagtataguan ako. Si Parker naman ang natigilan. Hindi niya alam kung anong magiging komento sa pag-amin ni Gabriel. Sinong pinagtataguan mo? Naitanong na lang niya. My parents, at ang lalaking gusto nilang ipakasal sa akin, na hindi ko man lang kilala kahit sa pangalan. Then, bakit hindi mo muna siya sinubukang kilalanin? Dahil wala namang magbabago kahit makilala ko siya. Ayoko magpakasal ng walang pagmamahal. At alam ko na pipilitin ako ni Mommy at Daddy na magpakasal sa kanya. Kaya ang huling option ko ay magpakalayo at pagtaguan sila. Napabuntong hininga ito matapos yung sabihin. Ramdam niya ang bigat ng usapan nila para kay Gabriel. Kaya nagdesisyon siyang baguhin na ang usapan. Thanks for opening up to me. Kumain na tayo para makapag-swimming tayo after nating magpahinga. Ayaw niya sa dalaga. Let's go. Basta ikaw ang magluluto Masigla na nitong hirit na ikinatawa naman niya. Kawawa naman pala ako kapag nagpakasal tayo. Mukhang magiging kusinero ako. Biro niya. Kasal agad? Hindi pa nga kita sinasagot Pero nag-respond ka na sa halik ko. Pinumulahan ito ng mukha sa sinabi niya. Natatawang hinila na lang niya ito papunta sa main deck ng yate. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na malaya ni Gabriel na halos isang buwan na pala siya sa Kings Island Club. Noong una, exclusive lang sa villa ni Parker ang pagiging room attendant niya. Pero nang magsimula silang magkamabutihan, nagdesisyon siya na maging regular na room attendant na lang. Kahit ayaw pumayag ni Parker ay wala itong nagawa dahil magagalit siya kapag hindi ito sumang-ayon. Ilang villa pa bang lilinisin mo? Sinabi ko naman kasi sa'yo na sa akin ka na lang magtrabaho Ungot sa kanya ni Parker. Gusto kasi nito na mag-island hopping na naman sila, pero sinabi niya rito na kailangan muna niyang tapusin ang mga naka-assign na trabaho sa kanya. Last na yung lilinisin ko ngayon, okay? Kaya hintayin mo na lang ako sa villa mo. Sige na. Pagtataboy niya rito. Fine, pero bilisan mo Napilitan itong pumayag pero hindi naman maipinta ang muka. Oo na po, ang kulit. Naiiling na iniwan niya na ito. Nagpunta siya sa kwartong lilinisin. Pagkatapos ng shift niya ay dumaan muna siya sa quarters para maligo at magpalit ng damit. Saka siya pumunta sa villa ni Parker. Nagtaka siya nang makitang bukas ang pinto ng villa nito at may 2 maleta sa labas. Parker? Mabagal na tawag niya sa binata. Wala siyang nakuhang tugon mula rito kaya nagpa siya siyang pumasok na lang. Parker, nasan ka? Kaninang maleta yung nasa labas? Umakyat siya sa ikalawang palapag na wala pa rin siyang nakuhang sagot. Kumunot ang noo niya nang may marinig na may kausap ito sa kwarto. So you already changed your mind? Hindi mo na itutuloy ang plano mo kasi... Hindi na narinig ni Gabby ang karugtong na sinasabi ng taong kausap ni Parker. Bigla kasing tumunog ang cellphone niya. Hello? Colette, napatawag ka? Ano yon? Wait, hindi kita marinig. Lalabas lang ako. Lumabas siya sa balcony ng villa. Saktong paglabas niya, saka naman bumukas ang pinto ng kwarto. Mula roon ay lumabas ang magkaibigang sina Parker at Wade. Nagkatinginan ang dalawa saka tumingin sa kinaroroonan ni Gabriel. I told you to shut up, bro. Paano ko narinig ka niya? Mukha namang hindi Kadarating lang naman siguro niya. Umalis ka na nga, doon ka na sa villa mo. Bakit kasi dito ka pa dumiretso? May villa ka naman na palang pinareserve. Hindi maipinta ang mukhang reklamo ni Parker sa kaibigan. Grabe ka. Hindi mo ba ako na-miss, bro? Palibhasa, in love ka na. Wala ka nang pakialam sa akin. Tigilan mo nga ako, Wade. Umalis ka na nga sabi. Mamaya kung ano-ano pa yung lumabas sa bibig mo. Halos ipagtulakan na niyang kaibigan pababa sa hagdan. Bakit mo siya pinapaalis, Parker? Hindi mo ba ipapakilala sa akin ang kaibigan mo? Pareho silang natigilan ni Wade at sabay na napalingon kay Gabriel. Naglalakad na ito palapit sa kanila. Gabi,
I'm about to introduce Wade to you. Palusot niya sa dalaga, pero napansin niya na parang may iba rito. Really? O ayaw mo na makilala ko siya? Kasi baka malaman ko ang sikreto mo. Sinalubong niya ito, hinawakan sa magkabilang siko. Hey, what are you talking about? Bro, I guess she already know. Alanganing sabi ni Wade. Akmang sisitahin niya sana ang kaibigan, pero natigilan siya sa sumunod na sinabi ni Gabriel. Oo, alam ko na, Parker. Ano ang alam mo na, Gabi? Ang lahat-lahat. My friend Colette has learned everything about you. She got curious about you nung kinuwento kita sa kanya. Kaya nag-research siya about you. And she found out na ikaw lang naman yung bilyonaryo na pinagkakautangan ng parents ko. Ikaw yung lalaking gusto nilang ipakasal sa akin. Ikaw yung lalaking tinakasan ko, kaya nandito ako sa Kings Island Club. Pumiyok ito sa huling salitang sinabi. Nakita ni Parker na umiiyak na ito. Hey Gabi, listen to me first, okay? Para sa ano pa? Lumayo ito sa kanya. Sinubukan niya itong hawakan pero tinabig nito ang kamay niya. Para ano, Parker? Para bilugin ang ulo ko? Of course not. Hear me out first, okay? No, I won't listen to you. Niloko mo ko. Now I remember you. Ikaw si Nerdy Boy. Kaya pala pamilyar sa akin ng mga mata mo. Ikaw yung nerd na ipinahiya ko sa school ng elementary. Kaya gusto mo kong gantihan. At nakakita ka ng pagkakataon nung nalugi ang negosyo ni Dad. When you found out na balak kong pumunta rito, inunahan mo ko. Kaya pala pinahirapan mo ko nung unang araw ko pa lang dito sa Kings Island. Marahas nitong pinunasan ng mga luha. I admit that, Gabi. Pero pakinggan mo muna ako, please. Pagsusumamo niya, pero umiling si Gabriel. You made me fall in love with you. Para ano, Parker? Para saktan ako kapag hulog na ako sa'yo? Is that what you planned? Ayun bang pinag-uusapan niyong dalawa kanina, ha? Itinulak siya nito pero sinalo niya ang mga kamay nito. Inaamin ko, yun ang plano ko nung una. Pero nagbago na ang isip ko nang makasama na kita rito sa isla. Dahil mahal kita. Nagpumiglas ito kaya nabitiwan niya. I don't believe you. Liar. I hate you. I regret going to this island. Sigaw nito saka tumakbo pa alis. Gabi! Susundan niya sana ito pero pinigilan siya ni Wade. Hayaan mo muna siya, bro. Lalo lang siyang magagalit sa'yo kapag sinundan mo siya. Paupain mo muna ang galit niya. Ang dapat mong gawin siguraduhin na hindi siya makakalis dito sa isla. Dahil sa sinabi ng kaibigan ay nagmamadaling kinuha niya ang cellphone sa bulsa at may tinawagan. Hello, Gio? Make sure na hindi makakalis ng isla mo si Gabi. Kung hindi, ipupulot ko ang investment ko. Babala niya sa kaibigan. Pagkatapos ay agad niyang tinapos ang tawag. Isa yon sa napag-usapan nila noon ni Gio nang hilingin niyang tanggapin si Gabriel bilang empleyado nito sa isla. Seriously? Hindi ko naman sinabi na utusan mo si Gio, Parker. Siguradong minumura ka na niya sa mga oras na to. Nakangising tura ni Wade. Wala akong pakialam. Basta hindi pwedeng makalis ng isla si Gabi. Employee siya rito, hindi siya basta-basta pasasakayin ng chopper kung walang permiso ng supervisor. At kung magawa niya ng paraan, yun lang. Anong plano mo ngayon? I will do everything para mapatawad niya ako. Pero kailangan kong siguraduhin na hindi siya mawawala sa akin. Kailangan naming maikasal sa lalong madaling panahon. Mahal ko ang babaeng yun at gusto kong akin lang siya. Desididong sabi niya. Good luck on that, bro. Alam mo naman ng mga babae kapag nagalit, ang hirap pa amuin. Sabi na lang sa kanya ni Wade sabay tabik sa balikat niya. Kinabukasan, mabilis inihanda ni Gabriel ang kanyang maleta. Kagabi pa niya nailagay ang mga gamit doon dahil sa natuklasan niya na pagdesisyonan niyang umalis na sa Kings Island Club. I have to get out of this island. Nagmamadaling hinila niya ang maleta. Pero pagbukas niya ng pinto ay hindi niya inaasahan ang bubulaga sa kanya. Surprise, bestie! Colette? Mom? Dad? Anong ginagawa niyo rito? Nitong tanong niya nang mabungaran ng mga ito. We're here for your wedding tomorrow. Nakangiti sagot ng mommy niya. What? Seriously? Anong wedding? Bulalas niya at hindi makapaniwalang tiningnan ng mga ito. Pero para namang baliwala lang sa mga ito ang reaksyon niya. Nagsalita ang daddy niya. We have our own villa.
Lumipat ka na ron. Kailangan mo nang maghanda para sa kasal niyo bukas, anak. Napanganga siya sa narinig. At kanino ako magpapakasal? Sa Parker Robles na yon? No way, Dad. Hindi ako magpapakasal sa manloloko na yon. I'm sorry to tell you, bestie, but you have no other choice but to marry him. Alanganing sabi sa kanya ni Colette na ikinakunot ng noo niya. Bakit? Maiilit na ba ang bahay niyo pati ang kumpanya ng dad mo? Tuluyang babagsak yon kapag hindi kayo tinulungan ni Parker. Lumapit si Colette sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya. You have to choose, bestie, kung isasalba mo ang pinaghirapan ng mga magulang mo o hindi. Napatingin siya sa mommy at daddy niya. Lumaki siya na ibinibigay ng mga ito sa kanyang lahat. Pero hindi siya naging malaya na kunin ang gusto niyang kurso ng college. At ngayon, gusto ng mga ito na pakasalan niya ang lalaking yun. Na gusto siyang paghigantihan? Funny. And besides, anak, kinausap kami ni Parker. Hiningi niya sa amin ng pormalang kamay mo. Totoong mahal ka niya. Ngiritian siya ng mommy niya, saka hinaplos ang pisngi niya. I'm sorry kung kailangan ka naming ipagkasundo sa kanya para lang maisalba ang mga ari-arian natin. Napapikit siya nang maramdaman ang mainit na kamay ng mommy niya. Anak, nakikiusap kami sa'yo. Gawin mo to para sa kumpanya. Pangako, pipilitin kong ibangon yun. Kapag nangyari yun, pwede mo na siyang hiwalayan. Pakiusap ng daddy niya na ikinatawa niya ng pagak. As if namang papayag siyang gawin ko yun, Dad. Pero sige, gagawin ko to para sa kumpanya. Papakasal ako sa kanya. Walang buhay na sabi niya. Salamat, anak. Niyakap siya ng mga magulang niya. Nginitian naman siya ng malungkot ni Colette. Wala nga siyang nagawa kundi lumipat sa Gracia Villa na nakalaan para sa kanila ng mga magulang niya, kasama ang kaibigang si Colette. Nagpasa na rin siya ng resignation letter sa HR upang maayos ang paglisan niya sa trabaho. Agad namang inasikaso ni Parker ang lahat para sa kasal nilang dalawa. Sa malaking event facility ng Kings Island Club gaganapin ang kasal nila. It turns out na kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Parker si Gio, kaya madali lang para rito na pakiusapan ito na tanggapin siya sa trabaho, lalo na't member na ito ng Kings Island Club. Grabe, bestie. Iba talaga kapag bilyonaryo, no? Imagine, sobrang biglaan ang kasal niyong dalawa, pero nagawa niya pa rin gawing bongga kahit sobrang iksi ng oras ng preparations. And even your gown, grabe, ang ganda. Litanya ni Colette. Pero wala siyang pakialam sa mga sinasabi ng kaibigan. Nakatulala lang siya sa wedding gown na nasa harapan niya. Nang mapansin siya ni Colette ay nilabitan siya nito. Hindi mo pa rin ba siya kinakausap? Ikakasal na kayo mamayang gabi. Akala niya ba siya lang ang marunong gumante? Gagantehan ko rin siya. Sisiguraduhin ko na hindi siya magiging masaya na pinakasalan niya ako. Hi, bestie naman. Why don't you give him a chance? The way he looks at you, kitang-kita ko na mahal ka talaga niya. Maybe he really planned na gantihan ka, but he fell in love with you in the process. At saka, mahal mo na rin naman siya, di ba? Nakangusong tiningnan niya ang kaibigan. Kaibigan kita, di ba? Bakit parang sa kanya kakampi? Hindi naman sa kampi ako sa kanya, bestie. It's just that I can feel na mahal ka talaga niya. Whatever. I hate him. Hindi siya magiging masaya na pinakasalan niya ako. Napabuntong hininga na lang si Colette. Nang sumapit ang gabi ay naganap ang kasal ng dalawa. Naroon para dumalo sa kasal sina Gio Alcaraz, Doc Montemayor, Wade Smith at iba pa nilang kaibigan. At sa lahat yata ng ikakasal, si Gabi lang ang nakasimangot habang naglalakad sa aisle palapit sa groom. Inirapan pa niya ito nang itinaas na nito ang belo niya. Pero tinawanan lang siya nito kaya lalo siyang nabisit. I hate you. May gigil na bulong niya kay Parker. I love you too. Sabay kindat nito sa kanya. Pinigilan na lang niya ang sarili na irapan ito sa harap ng pari na magkakasal sa kanila. And during the ceremony, hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Galit siya kay Parker at ayaw niyang magpakasal dito. Pero hindi niya maipaliwanag ang sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Inaamin niyang nagustuhan na niya si Parker sa pagdaan ng mga araw na lagi silang magkasama. Pero nabasag yun nang malaman niya ang planadong pagpapanggap nito. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pari. Halos kumawala na sa ribcage ang puso niya nang hapitin siya ni Parker sa baywang at ilapit nito ang mukha sa kanya.
Napapigit na lang siya noong halikan siya nito sa labi ng mariin. Nagpalakpakan ng lahat ng guest na naroon. Nang matapos ang seremonya ng kasal, nagtungo sila sa kwarto na inilaan para sa bagong kasal. Doon ay napagsolo sila at nakatikim ito sa kanya ng malakas na hampas sa dibdib nito. Ouch! Why did you do that, wife? Reklamo nito habang hinihimas ang nasaktang dibdib. Wife-wifein mo yung mukha mo, Robles. How dare you kiss me like that in front of many people, ha? What? Asawa na kita ngayon, and I can do more than that sa honeymoon natin. Sabay ngisi nito sa kanya. Tila baliwala ang pinapakita niyang kagaspangan dito. Pakiramdam niya umakyat sa ulo ang lahat ng dugo niya. Nanggagaliiting inatake niya ito kaya nabuwal sila sa couch na naroon sa kwartong kinaroroonan nila. Sakto namang bumukas ang pinto at inuluwan niyo ng mga kaibigan ni Parker. Oops, sorry bro. Wrong timing pala kami. Kunwari nagtakip ng mukha si Wade, kasama nito si Gio. Nagmamadali naman siyang umalis sa ibabaw ni Parker. It's not what you think, okay? Ayos lang, we understand na excited kayo sa honeymoon nyo. Pero pwedeng mamaya na yan. Hinihintay kasi kayo ng mga bisita nyo sa reception. May pilyong ngiting tura ni Gio. Tama, kaya sumunod na kayo ron, okay? Save your giggle for later. Segunda naman ni Duke. Pawang nakatagpo ng pag-ibig ang dalawa sa Kings Island Club. Mga baliw. Oo na, susunod na kami. Mauna na kayo dun. Sige na, alis na kayo. Pagtataboy ni Parker sa mga kaibigan. Alright, let's go guys. Sa Wade ang huling lumabas kaya ito ang nagsara ng pinto. Pagkaalis ng mga ito ay pinaghahampas niya sa braso si Parker. Manang-mana ka sa mga kaibigan mo. Pare-pareho kayo. Pare-pareho kaming gwapo, pero ako ang pinaka-hot. Ang kapal ng mukha mo. Pasalamat ka ayaw kong ipahiya ka sa harap ng mga bisita. Salamat. Natigilan siya at napatingin sa mukha nito. Thank you kasi pinakasalan mo pa rin ako. Alam mo bang bata pa lang tayo, mahal na kita. At ngayon na pareho na tayong 27 years old, mahal pa rin kita. Kaya ang saya ko na tayo pa rin sa huli. Hinisiyan naman niya ito. Don't thank me. And good luck na lang sa'yo. Mukhang magiging battered husband ako ah. Halika na nga at baka isipin ng mga bisita na hindi na ako nakapaghintay na buntisin ka. Parker? Namumula ang mukhang sigaw niya rito, pero tinawanan lang siya nito. Wala siyang choice kundi ang harapin ng mga bisita nila at maging sweet kay Parker sa harap ng mga ito. Kahit napipilitan ay nagpanggap si Gabriel na masaya sa harapan ng mga bisita nila. Inilabas na lang niya ang inis niya noong silang dalawa na lang ni Parker ang magkasama. Imbes na magkatabi silang matulog sa kama, sa sahig niya ito pinatulog. Dahil gusto naman ni Parker na makuha ang loob niya at mapatawad siya nito, hinahayaan lang niya ito sa gusto nitong gawin. Hanggang umuwi na sila sa Maynila at tumira sa mansyon ni Parker. Patuloy ang pagpapahirap ni Gabriel sa asawa. Wala siyang balak na i-consummate ang marriage nila at maging asawa dito. Wala ka na ba talagang balak na patawarin ako, wife? Ako nga, napatawad na kita sa ginawa mong pang-aalipusta at pamamahiya sa akin noon eh. Reklamo ni Parker sa kanya. So ano, sinusumatan mo ko? Pinalalabas mo ba na ako ang masama rito? Asik niya rito. Hindi naman. Ang sa akin lang is, hindi mo na ba talaga ako mabibigyan ng chance? Kahit mahal mo naman ako. Hey, wag kang ang feelingero dyan. Wala naman akong sinabi na mahal kita ah. Eh kasi nga, you're being in denial. But I'm willing to wait hanggang sa mapatawad mo ako. Nakangiti si Parker nang sabihin yon, pero ramdam niya at nakikita niya sa mga mata nito ang lungkot. Whatever. Ako nga hindi mo napatawad kahit mga bata pa tayo nung nangyari yun, hindi ba? Nagplano ka pa nga na paghigantihan ako. Sumbat niya rin dito. And I am regretting it now. Pero hindi mo rin ako masisisi. Tumatak sa akin yung ginawa mo noon. Nag-iwan yun ng peklat sa puso ko. Pero nang isinasagawa ko ng mga plano ko, hindi ko napigilan ang sarili ko na mahalin ka ulit. Sounds corny. But I guess the saying first love never dies is true. Nahihiyang pag-amin nito. Pinigilan ni Gabriel ang sarili niya na matawa sa cute na ekspresyon ni Parker. Halata kasing sincere ito pero nahihiya sa kakesohan ng mga sinasabi nito. So, first love mo ko? Tumango ito. And first heartache. Umingo siya. Corny, dyan ka na nga. Nagmamadaling iniwan niya ito sa sala. Nang makapasok siya sa kwarto ay agad niyang inilak ang pinto.
Sumundan siya roon habang sapo ang dibdib sa parte kung saan ang puso. Shut up, Heart. Hindi ka pwedeng kiligin sa mga sinasabi niya, okay? Tiyak parte lang yun ang pagganti niya. Kaya magagantihan lang kami. Kumbinsin niya sa sarili. Pumayag siyang makasal sila ni Parker. Ang balak niya ay gantihan din ito at pasakitan. Pero hindi naman niya maitatanggi sa sarili na may nararamdaman na rin siya para sa asawa. Samantala, walang balak si Parker na sukuan si Gabby. Bago siya pumasok sa opisina, ipinagluluto muna niya ng almusal si Gabriel. Maaga rin siyang umuwi para magluto ng dinner nila. Araw-araw din niyang binibigyan ng bulaklak ang asawa at hinahayaan niya lang na sungitan siya nito. Parker! Isang umaga, nabulabog ang mansyon sa malakas na sigaw ni Gabriel. Sir, ano pong nangyari kay Ma'am Gabby? Nag-aalalang tanong ng kasambahay nila. Napapakamot sa ulong na pangiti siya bago sagutin ang tanong nito. Sobrahan yata ang ginawa ko. Bakit na nitong niluluto ko? Haakyatin ko lang ang ma'am niyo. Bilin niya sa kapinuntahan si Gabriel. Kabadong kinatok niya ang kwarto ng asawa. Magkahiwalay sila ng kwarto dahil yun ang gusto nito. Padarang na binuksan nito ang pinto. Balak mo bang magtayo ng flower shop? O gusto mong dumugin ako ng bubuyog dahil sa dami ng mga bulaklak na to? Halos mapuno na kasi ng bulaklak ang kwarto nito. I'm sorry, I just want to surprise you. Talagang na-surprise ako. Akala ko nasa flower shop ako. Did you open the envelope? Kumunot ang noon nito. Anong envelope? There. Itinuro niya ang isang white envelope na nakasingit sa isang bouquet ng bulaklak. Ano naman yan? Mataray na tanong ni Gabriel. Pero imbis na mainis ay napangiti siya. Mas nai-inlove siya sa pagsusungit ni Gabby sa kanya. See it for yourself, wifey. Fine. Nakasimangot na kinuha nito ang envelope sa kabinuksan. Napasinghap ito at nanlaki ang mga mata nang mabasa ang papel na nasa loob ng envelope. A dance studio under my name? Hindi makapaniwalang tanong nito. Yes, everything is set. Ikaw na lang ang kulang. Nakangiting tungon niya. How did you know? Why did you do this, Parker? Maluhaluhang tanong nito. Nakangiting humakbang siya ng konti palapit dito. Of course, I know everything about you. And I remember, nung elementary pa lang tayo, mahilig ka ng sumayaw. You even want to pursue dancing pero ayaw ng parents mo. Because they want you to take the business side. That's why I'm giving you the opportunity to pursue your passion right now. I know that's what makes you happy, wife. Nagulat siya nang bigla na lang siya nitong yakapin. Thank you. Naramdaman niyang umaalog ang balikat nito. Basa na rin ang damit niya dahil sa mga luha nito. Hey, Gabby. I want to make you happy. Bakit ka umiyak? Tears of joy ito. Sagot nito sa pagitan ng pag-iyak. I'm glad I made you happy. Nakakainis ka. Hinampas siya nito sa dibdib. Bakit? Natatawang tanong ni Parker. Ginawa mo pa rin to kahit na inaaway kita. Kahit na sinusungitan kita at pinahihirapan. Kasi mahal kita. Hilam sa luha ang mga matang nag-angat si Gabriel ng tingin sa kanya. Ilang sandali muna siya nitong tinitigan. Parang pinapakiramdaman ng sarili. Hanggang sabihin nito ang hindi niya inaasahan. Mahal din kita. Isinabsob nito ang mukha sa dibdib niya pagkasabi nun. Pakiulit nga ang sinabi mo, wifey. Request niya. Ang sabi ko, mahal kita. Hindi na niya pinatapos ang sasabihin ni Gabby. Siniil na niya ng halik ang asawa na tinugon naman ito. They're almost out of breath nang tapusin niya ang halik. Hindi ka nagalit sa akin? I'm just too stubborn to admit to myself na hindi naman talaga ako galit sa'yo. Kasi mahal na rin kita. Naunahan lang ako ng pride at inis. I love you, Parker. I'm sorry for what I did before. At sa pagpapahirap ko sa'yo ngayon. Shh! Pinunasan niya ang mga luha nito gamit ang mga kamay. You don't have to say sorry. Ako ang dapat mag-sorry kasi binala kong gantihan ka. It's true that I want revenge. At ginamit kong opportunity ang pagkalugi niyo sa negosyo. But my revenge went wrong. Habang nakakasama kita sa isla araw-araw, unti-unti ulit nabuhay ang pagmamahal ko sa'yo nung mga bata pa tayo. Until I realized na napaka-immature ko pala to do those things to the woman I love since then and now. Then, quits na tayo. Nakangusong sabi nito. Stop doing that. Inaakit mo akong halikan ka eh. Eh di halikan mo ako.
Hinahamon mo ba ako, Mrs. Gabriel Montesilio Robles? Nakataas ang kilay na tanong niya. Oo, hinahamon kita asawa ko. Sabay kindot nito sa kanya. Napahalakak siya sa kapilyahan ng asawa. I'm so happy that you finally forgive and love me. But let's save that for our honeymoon at Kings Island Club. Anya, babalik tayo sa isla? Yes, but this time as real husband and wife na. Gusto ko yan. Ikinawik nito ang mga braso sa leeg niya. Pero pwede bang puntahan muna natin ang dance studio? Hirit nito. Of course. After you settle everything for your dance studio, saka tayo pupunta ng isla. Thank you, Parker. And I love you. Bulong nito sa tenga niya. Napapangiting tinugon naman niya ito. And I love you so much more, my wife. Pagkatapos asikasuhin ni Gabriel ang dance studio nito, nagpunta ng Kings Island Club ang dalawa para sa kanilang honeymoon. Naging saksi ang isla sa pag-iibigan nila, kaya naman espesyal para sa kanilang lugar na yon. Bumili si Parker ng property sa Kings Island Club para maging bakasyonan nila. Makalipas ang ilang buwan, nagbuntis si Gabriel sa una nilang anak ni Parker. At kambal ang pinagbubuntis nito kaya walang pagsidla ng tuwa ng mag-asawa. Minsan, dahil sa sakit na naranasan ng isang tao, ay nagiging mapaghiganti sila. Pero wala itong maidudulot na maganda. Mas magiging magaan ang buhay mo kung pipiliin mong magpatawad kaysa magtanim ng galit. Tulad ng nangyari kina Gabriel at Parker. Nag-umpisa sila sa gantihan, kaya pareho ring nagkasakitan. Pero sa huli, pinili rin nilang magpatawad at aminin na mahal nila ang isa't isa. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.